So next natin gagawin guys is mag-install po tayo ng non-Steam games. So gawin natin Steam button, tapos power, and then switch to desktop. Ayan guys, so ito po yung itsura ng ating desktop mode. Dito po tayo mag-install ng mga non-Steam games. Next natin kailangan guys, syempre yung ating hard drive. So nandito po yung mga ano ko guys, mga PC games ko, no. So ang ginagawa ko guys, nag-i-install po ako ng PC game sa PC ko muna. Pag na-install na po siya, yung pinaka-file yun, ikakopy ko na lang po dito. Tapos copy-paste ko na lang sa ating Steam Deck kasi medyo matrabaho pag sa Steam Deck pa mag-i-install and matagal po yun. So okay nang bahala guys kung saan kayo makakuha or makakopya ng ating mga PC games para sa ating Steam Deck. So ayun, natin kailangan hard drive. Tapos kailangan din natin guys ng dock. So para saan pa itong dock, no? So ano kasi guys, mas mabilis po mag-copy pag naka-dock po kayo. Kasi for example, itong hard drive natin, dinirect nyo sa ating Steam Deck yan sa pinaka-charging port natin. Babasahin siya kaso sobrang tagal mag-copy guys. So much better bili kayo nito. Mura lang to, nasa 1,000 lang sa may Shopee. Tsaka ano kasi guys, for example yun nga, 'di ba? Nag-copy ka sa Steam Deck, sobrang tagal. Aabutin ka ng hanggang malobat ka na. So pag nalobat ka guys, maka-cancel yung copying mo. With with dock, kahit nagka-copy ka ng file sa hard drive, pwede ka naka-charge. So yun po yung niya, magandaan sa kanya. Yan, ito na po yung ating mga PC games. So dito sa Steam Deck guys, meron kasing mga games na madaling i-install, meron ding mahirap i-install. Ibig sabihin, meron kasing games na for example, God of War, Elden Ring, Call of Duty Modern Warfare Remastered, Biomutant. Yan yung mga games na napakadali lang install. Pero merong games na kagaya ng The Last of Us tsaka yung Red Dead Redemption 2, meron pang ibang kailangan gawin at i-install para gumana siya. So unahin muna natin guys yung madadaling i-install. For example, ito guys, yung Devil May Cry. Basic lang din yan i-install. So gagawin na natin itong ating Devil May Cry na folder. L2, copy. Tapos sa ating SD card, paste nyo lang po dyan. So habang nagka-copy guys, huwag nyong i-sleep. Gawin nyo, click nyo yung battery icon. Tapos check nyo to, yung manually block. Para hindi namamatay yung screen. Okay, next guys, pag nakapit nyo na po yung pinaka-folder, ayan po yung ating pinaka-folder, Devil May Cry. X nyo lang po. Tapos click nyo po itong Steam. Ayan, nalabas po yan. Tapos sa ilalim, click nyo po Add a Game. Ayan. Tapos add a non-Steam game. Tapos click browse. Tapos hanapin nyo lang po yung folder nung Devil May Cry 5. So ito po, SD card, Devil May Cry 5, ayan. Open natin. Next, hanapin nyo lang po yung exe file nya, .exe. Ayan po, Devil May Cry 5.exe. So, click natin OK. Tapos, add selected program. Okay na yon. Tapos, X natin to. Tapos po nun, punta po tayo sa dito, return to gaming mode. Okay, tapos, click Steam Library. Sa dulo po, ayun, non-Steam. Ayan na po yung yung Devil May Cry. Ayan, kung kapansin nyo, parang blanco siya, no? So mamaya po, tuturo ko rin sa inyo paano siya palitan ng artwork. So ngayon muna, paganahin muna natin siya. Click nyo po ito sa options. Tapos properties. Ayan, tapos pwede nyo palitan guys yung file name. Gawin nyo, alisin nyo yung .exe. Ayan, tapos click nyo po sa compatibility. Check nyo po yan, yung force the use. Tapos, piliin nyo po yan, yung Proton Experimental. Back nyo lang. Tapos, play nyo na po. Yan, may lalabas po dyan, downloading content. Dina-download nyo po yung yung Proton Experimental. Ayun po yung para gumana po yung game.
So, ano lang po ito, once lang gagawin. So, pag na-download na po yung Proton experimental na file na yon, so, next na install nyo ng game, hindi nyo na da-download kasi nga na-download na. So, ano lang po yun, one time lang po yung downloading content na yan. So, after ma-download guys, automatic siya mag-open. Ayan, so working na po yung ating game.